Para sa maraming Pilipino, Pasko ang panahon kung kailan masayang nagsasama-sama ang pamilya. Ngunit iba ang naging Pasko ng mag-asawang Jeric at Cecil Alberto. Noche Buena noon, lahat siguro ng pamilya dapat magkakasama kayo that Christmas. Pero hindi siya umuwi. Bawat humihintong tricycle, nakaabang ako. Bawat ring ng phone ko, kala ko kung sino pala gigreet lang na Merry Christmas. Kasi po nung time na yun is talagang problemado po ako nung time. Kaya lang, yun po yung kainaan ko na napupunta po ako sa ganung bisyo. Kaya para sa akin is yung Pasko pong yun is parang masakit po kasi imbis na sa family po ako magpasko, doon po ako sa bisyo na pupunta. Ang bisyong ito ni Jeric ay nagsimula nang makita niyang hindi naging maganda ang relasyon ng kanyang mga magulang. Doon po ako mahina kapag nakikita kong mother ko is nahihirapan. Nahihirapan siya ng emotion kasi yung father ko is may kasama nga pong kinakasama. So yun po, medyo bumibigat. Parang ramdam ko rin po yung bigat na nararamdaman ng mother ko. Kaya parang hinahanap ko naman po sa labas yun. Sa piling ng mga barkada at ng droga ay natagpuan ni Jeric ang pansamantalang pagiging kumpleto. Ngunit di niya napansin na kapalit nito ay ang sariling asawa at anak. Pag ako po'y nakagamit na po ng drugs, hindi ko na po alam kung ano po yung ginagawa ko. Yung isip ko po is blanco na, hindi ko na po alam yung ginagawa ko. Kaya nararamdaman ko na lang po yung pain na kapag nawala na po yung tama ng drugs na po yun, doon ko po nararamdaman na yung sakit na dapat nasa family ako nung time ng Christmas. Bagamat dumadalo siya sa simbahan, hindi ito naging sapat upang mabago ang nakagawian ni Jeric. Kaya naman dumating ang araw na. Uuwi siya na walang kahit isang singko na iniuwi, na walang pambili ng gatas, yung anak niya, walang pambayad sa ilaw, lahat ng pangangailangan sa loob ng bahay. Wala akong malaking pera dito eh. May mga time na pati panghihiram sa ibang tao nagagawa niya para lang doon sa bisyo niya. Ako po yung nasasaktan niya dahil sa sobrang galit niya sa akin dahil paulit-ulit ko pong ginagawa. Meron kaming TV sa kwarto na maliit. Yun yung, bukod sa marami akong nabato, unan, comforter, mga ganyan, sa sobrang galit ko na siguro. Sa kabila ng matinding galit, hindi naman bumitaw si Cecil sa samahan nilang mag-asawa. Yung pinanghawakan ko noon, yung Word of God. Sinabi naman kasi sa Bible na ang pinag-isa ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayan ng kahit na anong sitwasyon. Naging matapat ang Panginoong Jesus sa katatagang ipinakita ni Cecil. Kaya naman, Nararamdaman po talaga yung presence ng Lord noong time po na umatin kami ng EGR. Yung time po na yayakapin ko na yung cross na yun. Naramdaman ko po talaga yung ginawa ng Lord sa buhay ko na yun po yung matagal ko nang hinahanap. Sabi ko, Lord, hanggang kailan? Hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ko sasaktan yung pamilya ko? Kaya nung time na inahawakan ko na yung cross na yun, sabi ng Lord, andito lang ako anak. Andito lang ako. Kahit na nagkukulang ka, ni minsan hindi ako nagkulang sa'yo. Kaya yun po yung malaking bagay na talagang nilinis ako ng Lord. Lahat po talaga, sama ng loob, sa family ko. Yun po yung nagpagaan ng kalooban ko nung time po na umating kami ng seminar na yun. at unti-unti ngang binago ng Diyos ang buhay ni Jeric. Kasabay nito ay naisaayos rin ang samahan nilang mag-asawa. Ang pinagpapasalamat ko sa Lord, hindi niya kami pinabayaan eh. Si Jeric ngayon, isa siyang responsableng tao. Mapagmahal na ama, mapagmahal na asawa, mabuting kaibigan. Masarap kasama sa buhay. Ngayon ay 3 na ang mga anak ni Jeric. At sa pagdating ng Pasko, iba na ang pananaw nito.
Naalala ko ngayon yung Pasko, parang kumpleto na. Kumpleto na po yung pakiramdam ko kasi unang-una, kapiling ko ng Lord na talagang binalik niya ako sa kanyang mga kamay. Pangalawa, kapiling ko na rin yung family ko na naroon yung totoong kagalakan. Kasi noon, hindi po kumpleto. Pero ngayon po, talagang masayang-masaya po yung Pasko ko. Kasi nga po, talagang ramdam po namin yung Diyos na kumikilos po sa aking pamilya po.